Nang maghalo ang matinding traffic sa highway at aroganteng aksyon ng isang tiwaling pulis na nag-escort ng isang itim na Pajero na nagka-counterflow para pilitin ang ibang sasakyan na tumabi para bigyan siya ng daan. Ngunit sino ang mag-aakala na sa sandaling lumaban ang magandang truck driver na ito, magsisimula ang bangungot para sa mga tiwaling pulis na umaabuso sa kapangyarihan. Nang tanghaling iyon, walang awa ang init ng araw sa Marikina. Tumatagos hanggang buto ang init dahilan para magmukhang kumukulo ang tubig sa aspalto ng Marcos Highway. Binabasa ng pawis ang noo ni Risa, tumutulo sa sentido hanggang sa kwelyo ng lumanyang t-shirt. Mahigpit na nakahawak ang mga daliri sa manibela ng paborito niyang truck. Si Ibong, na ngayon ay hindi makagalaw sa gitna ng dagat ng mga sasakyang naipit sa matinding traffic. Walang tigil ang pagsasapawan ng mga busina lumilikha ng nakakabinging ingay ng frustrasyon. Buwisit, traffic na naman. Reklamo ni Risa sa sarili habang pinupunasan ang pawis sa liig gamit ang likod ng kamay. Baka malate ang delivery na to, puno si Bong, ang luma at karag-karag na truck, ng kargang construction materials. Ang target ay makarating sa project site bago maghapon. Bawat minutong na i-delay ay nangangahulugang potensyal na pagkalugi. At ayaw iyon ni Risa. Sumulyap siya sa orasan sa dashboard. Mabagal ang galaw ng karayom parang nang aasar. Mula pa kaninang umaga ay mabigat na ang biyaheng ito at ngayon ang traffic sa Marikina ay tila naging rurok na. Sinubukan ni Risa na ilagay sa neutral ang kambyo, tapos ay pinatay ang makina sandali para makatipid sa gas at palamigin ang radiator na nagsisimula ng umingit. Binuksan niya ng kaunti ang bintana, umaasang may hanging papasok. Pero ang nakuha lang niya ay buga ng mainit na hangin na maihalong usok ng tambutso. Isinandal niya ang likod sa upuan, pumikit sandali, sinusubukang humanap ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito ang unang beses na humarap si Risa sa matinding traffic. Pero sa araw na ito ewan kung bakit parang mas nakakapagod kaysa sa karaniwan. May kakaibang kutob na bumabagabag sa isip niya. Tila ba may mangyayari? Si Bong, ang palayaw sa truck ni Risa ay hindi bagong sasakyan. Ipinapakita ng kaha ang mga bakas ng pakikipagsapalaran sa kalsada, mahabang gasgas sa gilid ng truck bed, yuping bumper, at kumupas na pintura kung saan-saan. Ngunit para kay Risa, higit pa sa work tool ang truck na iyon. Si Bong ay partner niya, tahimik na saksi ng libo-libong kilometrong biyahe na tinahak niya mula Luzon hanggang Mindanao. Dala ang milyong tonelada ng kargamento mula sa isang sulok ng bansa papunta sa iba. Ang bawat tunog ng makina nito, bawat vibrate ng cabin ay lengguwaheng naiintindihan ni Risa ng maigi. Malayong malayo si Risa sa karaniwang itsura ng isang truck driver. Hanggang balikat ang buhok na madalas itali ng bara-bara habang nagtatrabaho at kayumanggi ang balat dahil sa araw. Kahit hindi masyadong malaki ang pangangatawan, may aura ng katatagan na lumalabas sa kanya. Hindi siya babaeng madaling matakot. Ang ilang taong pamumuhay ng mag-isa sa matigas na kalsada, pagharap sa iba't ibang klaseng tao at sitwasyon ay humubog sa kanya para maging taong may prinsipyo. Para sa kanya mahirap ang buhay. Huwag kang maging taong madaling mabaluktot. Ang prinsipyong ito ang madalas maging gabay niya sa pagharap sa iba't ibang problema. Lagi siyang naniniwala sa dangal at prinsipyo. Ang sumuko sa intimidasyon o kawalan ng katarungan ay hindi opsyon para sa kanya. Kung hindi natin itatama, sino pa? Madalas niyang ibulong sa sarili kapag nakakakita ng mali sa daan. Ang matigas at walang takot na ugali ay madalas gumulat sa mga taong unang beses pa lang siyang nakilala. Lalo na kung madalas nilang husgahan ang aklat sa pabalat. Alam na alam ni Risa na madalas siyang maliitin dahil sa simple niyang itsura. Ngunit, alam din niya na ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa labas. Biglang nasira ang katahimikang nakakatakot dahil sa traffic. Isang matinis na boses. Habang tumatagal ay lalong lumalakas tumatago sa init ng hangin. Iyon ay ugong ng sirena na nakakabingi papalapit ng mabilis sa hindi normal na paraan mula sa kabilang direksyon. Nagulat si Risa sa pagmumuni-muni. Ang kakaibang kutob na naramdaman kaninang tanghali ay tila nagkaroon ng hugis. Ang ibang driver na kanina ay tahimik lang na sumusuko ay nagsimula ng kumilos ng balisa. Ang mga mukha ay nagpapakita ng halong gulat at panik. May mga nagmadaling magpaandar ng makina sinubukang igilid ang sasakyan sa makipot na shoulder ng kalsada.
Ilang sasakyan ang muntik nang bumangga sa harang ng daan o kanal dahil sa pagmamadaling makaiwas sa pinanggagalingan ng boses na palapit ng palapit. Pinanood ni Risa ang tanawin mula sa taas ng cabin ng truck. Hindi lang ito basta sirena ng ambulansya o bumbero na nagmamadali. May ibang laman ang ugong ng sirena na ito. Bagay na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at arogansya. Sino na naman iyan? Bulong ng driver ng jeepney sa tabi ng truck ni Risa. Nakadungaw ang ulo sa bintana. Walang modo, ang boses ng sirena ay sobrang lapit na ngayon dahilan para yumanig ang kabin ni Bong. Malinaw na nakita ang silweta ng dalawang malalaking sasakyan na mabilis na tumatakbo, tumatago sa mainit na hamog sa malayo. Mukhang hindi makatwiran ang bilis nila sa gitna ng siksikang trapiko na standstill. Pinagmasdan ni Risa ng mabuti. Naningkit ang mata sa ilalim ng tirik na araw. Nagsimulang gumapang ang inis sa dibdib. Hindi nagtagal, naging malinaw na hugis ang silweta. Sa pinakaunahang linya, mabilis na tumatakbo kontra sa agos sa linyang dapat sana ay siksikan ay isang itim na mobile patrol na makintab na may asul at pulang blinker na kumukurap ng may arogansya. Sa likod, nakabuntot ng mahigpit parang anino ang isang itim na Pajero na may dark tint na halos hindi matagusan ng tingin. Binasag ng dalawang sasakyan ang umpukan ng mga kotseng naipit sa traffic. Tila ba pag-aari nila ang kalsada at hindi sakop ng batas trapiko? Tinitigan ni Risa ang eksenang iyon ng may pandidiri. Mukhang takot ang ibang driver sa tamang linya. Nagmamadaling tumabi. Mayroon pang ang bumangga sa shoulder ng kalsada o umakyat sa bangketa sa sobrang panik. Ang mga mukha nila ay nagpapakita ng halong galit na pinipigil at pakiramdam na walang magawa. May ilang mukhang nagmumura ng mahina, pero walang naglakas loob na gumawa ng higit pa. Hindi na ito tungkol sa efficiency ng biyahe. Ito ay demonstrasyon ng pang-aabuso sa kapangyarihan ng hayagan. Bastos. Desis ni Risa habang mahigpit na hawak ang manibela ng truck. Nakakuyom ang kamay, namumuti ang mga kasukasuan. Madalas na siyang makakita ng ganito sa kalsada. Pero sa tuwing nangyayari ito, naiinis siya. Ang ibang gumagamit ng kalsada na sumusunod sa batas at naipit sa init ng Marikina. Pinilit tumabi dahil lang sa ilang taong pakiramdam ay mas importante sila. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Risa. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Mabilis ang hininga ni Risa. Nakasaksi na siya ng napakaraming pang-aabuso sa kapangyarihan sa kalsada, madalas ay mga taong nakauniporme na dapat sana ay nagpoprotekta sa komunidad. Pero sa pagkakataong ito sa gitna ng trapiko na nakakapagod at init na nakapapaso sa Marikina, iba ang pakiramdam. Hindi lang ito simpleng traffic violation. Ito ay aksyon na sumusugat sa sense of justice ng bawat taong naipit sa traffic. Isang bulong sa isip niya ang nagsabing, tama na, kailangan nang itigil to. Nang walang pag-aalinlangan, gumawa ng desisyon si Risa. Lumakas ang kutob na naramdaman niya kaninang umaga, hindi siya tatabi. Hindi siya dadagdag sa mahabang listahan ng mga driver na pasrahin na sumusuko sa arogansya sa kalsadang ito. Mabilis na gumalaw ang kamay, inabot ang matigas na handbrake lever. Sa isang boses na sumisingasing, nakakabit ng mahigpit ang air brake ni Bong. Nakatayo na ngayon ng matibay ang truck, hindi gumagalaw kahit kaunti mula sa orihinal na posisyon. Hanggang kailan ka ganyan, miss? Sigaw ng driver ng jeepney kanina mula sa bintana. Nag-aalala ang mukha. Mga importanteng tao yan, baka mapahamak ka. Lumingon lang si Risa sandali, nagbigay ng matigas na tingin dahilan para matahimik ang driver ng jeepney. Wala siyang sinabi, pero buo na ang desisyon niya. Talagang nakaharang na ngayon si Bong sa gitna ng daan. Epektibong hinarangan ang daan ng mobile patrol at itim na Pajero. Biglang binalot ng katahimikan ang linya, tanging ugong ng makina ng ibang truck, na dahan-dahang namamatay ang natira. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon kay Bong at sa babaeng driver nito naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa malakas na tunog ng pag-ingit mula sa air brake na nakakabit ng mahigpit, nakatayo na ngayon si Bong ng matibay na kaharang ng perpekto sa gitna ng daan. Naging higanting harang ang truck, isang bakal na kuta na hindi matatagos. Sa epektibong paraan, hinarangan ni Risa ng tuluyan ang daan ng aroganteng mobile patrol at Pajero. Napakabilis ng desisyon. Malakas na tulak mula sa prinsipyo niyang tumatanggi sa kawalan ng katarungan.
Sa loob ng cabin, naramdaman ni Risa ang alon ng katahimikan na biglang bumalot sa linyang kanina ay puno ng ingay ng busina. Natahimik ang ibang driver na nakasaksi sa ginawa ni Risa. May nagulat, ang iba ay nagpigil pa ng hininga, hindi makapaniwala sa kakayari lang nilang makita. Isang taxi driver sa likod ng truck ni Risa ang umiling-iling sa pagitan ng paghanga at pag-aalala. Samantala, sa loob ng Pajero at Mobile Patrol ay malinaw na makikita ang galaw ng pagkalito at galit. Siguradong hindi nila inakala na may maglalakas loob na harangan ang daan nila. Tinitigan ni Risa ng diretsyo ang dalawang sasakyan na napilitang huminto, hindi kalayuan sa harap niya. Walang takot sa mata niya, tanging nag-aalab na desisyon. Alam niyang pwedeng magdulot ng problema ang ginawa, pero higit na mas mahalaga ang prinsipyo niya. Hindi pwedeng tawaran ang dangal at katarungan. Handa siyang harapin ang kahihinatnan. Ano man iyon. Ang nakapapasong init ng araw sa Marikina ay tila naging tahimik na saksi sa komprontasyon na kasisimula pa lang. Ilang sandali sa matinding katahimikan, bumukas ang pinto ng Mobile Patrol na may tunog na umiinit. Isang tiwaling pulis na matipuno ang katawan na nakauniporme ng maayos na mukhang medyo masikip sa balikat ang lumabas. Tinatakpan ng dark glasses ang mata dagdag sa impresyon na malamig at misteryoso. Ngunit ang ekspresyon sa paligid ng bibig ay nagpapakita ng galit at malinaw na pakiramdam ng superioridad. Naglakad siya palapit sa truck ni Risa nang maisiguradong hakbang tila bayuyuko ang buong mundo sa bawat utos niya. Pinagmasdan ni Risa mula sa loob ng cabin ni Bong. Matikas ang postura ng tiwali. Nakabuka ang dibdib. May malakas na aura ng intimidasyon na lumalabas sa kanya. Isang kumpiyansa sa sarili na ipinanganak mula sa nakasanayang pagsisilbi at pagrespeto o pagkatakot. Huminto siya sakto sa harap ng nguso ng truck ni Risa, tumingala ng kaunti para makita si Risa sa loob ng cabin. Naka-cross arms ang kamay, naghihintay na tumabi agad si Risa. Ngunit nanatiling tahimik si Risa. Hindi siya gumalaw, hindi nagpakita ng senyales na ililipat ang truck. Kalmado ang mukha. Medyo patag pa nga. Ang bagay na ito ay malinaw na lalong nagpainis sa tiwaling pulis. Ibinaba niya ang kamay tapos ay itinuro ang gulong ng truck ni Bong gamit ang galaw na nanghahama. Ito ang simula ng komprontasyon na hindi na maiiwasan at handa na si Risa na harapin ito. Lumapit ang tiwaling pulis sa driver's side ng truck ni Risa. Ang mukha ay puno ng galit na lalong lumilinaw. Kumatok siya ng malakas sa body ng truck gamit ang kamao. Lumikha ng tunog na dumagundong sa gitna ng matinding katahimikan. Hoy, driver, itabi mo ang truck mo ngayon din. Sigaw niya, malakas ang boses at puno ng tonong nag-uutos na otoritaryan. Ang mga salita ay malinaw na nagpapakita na hindi siya sanay na suwayin. Hindi na tinagsirisa sa kabin, tinitigan lang niya ng diretsyo ang tiwali. Ang mata ay hindi nagpapakita ng takot kahit kaunti. Sa halip, may katigasan na gumaganti sa tingin ng intimidasyon. Hindi siya nagbukas ng bintana, lalo na ang sumagot sa sigaw. Bilang sagot, isang manipis na ngiti na halos hindi makita ang gumuhit sa labi niya. Hindi iyon ngiting ng aasar, kundi ngiti ng kumpiyansa. Dahan-dahan, itinaas ni Risa ang kaliwang kamay. Nakaturo ang hintuturo sa isang maliit na device na nakakabit sa windshield, isang dashcam. Kumukurap-kurap ang pulang indicator light, sinisigurong nire-record ang bawat segundo ng pangyayaring ito ng malinaw. Nang makita ang dashcam, nagbago ng kaunti ang ekspresyon ng tiwaling pulis. May dumaang pag-aalinlangan, ngunit natakpan agad ng umaapaw na galit. Huwag kang magmatapang. Itabi mo ang truck mo, bilis, o tatawag ako ng tow truck. Banta niya ulit, lalong tumataas ang boses. Hindi sumagot si Risa. Nanatili siyang nakaupo ng tuwid sa upuan. Nakapokus ang mata sa tiwali, tila hinahamon itong gawin ang anumang gusto. Alam niyang ang recording na ito ay ebidensya. Ebidensya tungkol sa pang-aabuso sa kapangyarihan na madalas mangyari sa kalsada. Nang makita ang pagtanggi ni Risa na kalmado pero matigas at ang presensya ng dashcam na nagre-record sa bawat galaw niya, lalong umabot sa sukdulan ang galit ng tiwaling pulis. Namula ang mukha, lumabas ang ugat sa leg. Hindi siya sanay na baliwalain, lalo na ng isang babaeng truck driver. Gamit ang galit na galaw, lumipat siya mula sa pagsasalita at sinubukang buksan ng sapilitan ang pinto ng truck ni Risa. Hinilan niya ang door handle ng marahas.
Isang beses, dalawang beses. Ngunit nanatiling matibay na nakakandado ang pinto mula sa loob. Sa frustrasyon sinimulan niyang hampasin ang body ng truck, gamit ang malaking palad lumilikha ng malakas na tunog na dumagundong sa kabin. Buksan mo. Buksan mo ang pinto, bilis. Ungol niya, ang boses ay puno na ngayon ng tono ng banta na mas malinaw. Nanginginig ang kamay sa pagpipigil ng galit. Sinusubukang humanap ng butas para buksan ang pinto. Ngunit hindi nagtagumpay. Ginawang matibay ang lock ng pinto ng truck ni Risa at siniguro ni Risa na mananatili itong nakasara ng mahigpit. Pinanood lang siya ni Risa mula sa loob. Nanatiling walang ekspresyon ang mukha. Nakikita niya ang galit sa mata ng Tiwali pero hindi siya natakot. Alam niyang ang ginagawa niya ay anyo ng paglaban sa arogansya ng kapangyarihan. Ang hayaang pumasok ang Tiwali sa kabin ay magbibigay lang ng pagkakataon dito na gumawa ng mas maraming pang-aabuso. Ang unang depensa ay pagpapanatili ng distansya at ang pinto na nakakandado ng mahigpit ay ang unang kuta niya. Umungol ang Tiwaling pulis sa frustrasyon. Walang saysay ang pagtatangka niyang buksan nang sapilitan ang pinto ng truck ni Risa. Nawawala ng pag-asa, umatras siya ng isang hakbang, tinitigan ng matalim ang kabin. Mukhang susubok siya ng ibang paraan. Ngunit bago pa siya makakilos, kinuha na ni Risa ang inisyatiba. Sa kalmado at matatag na galaw, inabot niya ang door handle mula sa inikot tapos ay itinulak ng dahan-dahan. Bumukas ang pinto ng kabin ni Bong, ipinakita ang figura ni Risa na lumalabas. Tuwid ang postura, walang pag-aalinlangan kahit kaunti sa bawat galaw. Nakatayo si Risa sa tabi ng gulong ng truck. Tinitigan ng diretso sa mata ang Tiwaling pulis. Kahit na mas matangkad at malaki ang Tiwali kaysa sa kanya, na may matikas na katawan na si Nanay, walang takot o kaba na lumalabas sa mukha ni Risa. Hindi siya nagpapakita ng labis na emosyon, tanging malamig na kapanatagan. Ang liwanag ng araw sa tanghali na tirik ay tumatama sa mukha niya, ipinapakita ang matigas na panga. Nagsimulang bumulong ang ibang driver na kanina ay nanonood lang mula sa malayo. Babae ang driver, narinig ang boses ng isang tatay mula sa loob ng kotse. Ang tapang niya. Sila na kanina ay naghusga sa aklat base sa pabalat ay nagsisimula ng ma-realize na si Risa ay higit pa sa karaniwang truck driver. Hindi lang ito tungkol sa traffic, kundi direktang komprontasyon sa pagitan ng tapang ng individual at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang Tiwaling pulis na kanina ay punong-puno ng tiwala sa sarili, ngayon ay mukhang nagulat nang makita si Risa na biglang lumabas at hinarap siya ng diretsahan. Ang Tiwaling pulis na nagulat sandali nang makita si Risa na lumabas ng truck ay mabilis na nakabawi. Ang hiya dahil ipinahiya sa harap ng publiko ng isang babae ay lalong nagpasiklab sa galit niya. Gusto mo ng gulo? Bulyaw niya mabilis na humakbang pasulong. Nang walang babala, sinubukan ng malaki at magaspang na kamay na itulak ang balikat ni Risa, may intensyong patumbahin o kahit paano ay paatrasin. Halos kasabay noon, sinubukan ng kabilang kamay na abutin ang braso ni Risa, tila ba gustong hawakan at kalagkarin palayo sa truck. Ito ay malinaw na pisikal na provokasyon na ginawa ng may paniniwalang matatakot si Risa at mawawalan ng laban. Itinuturing niyang si Risa ay babaeng truck driver lang na madaling takutin. Ang tingin ng mata ng Tiwali ay nagpapakita ng arogansya, tila ba sigurado siyang makokontrol ang sitwasyon gamit ang dahas. Hindi niya namamalayan na kakagawa lang niya ng malaking pagkakamali. Hindi na tinag si Risa kahit kaunti. Nanatiling nakapokus ang mata sa bawat galaw ng Tiwali. Nakakita na siya ng iba't ibang anyo ng intimidasyon sa buong buhay niya at alam niya kung paano rumesponde. Hindi ito labanan ng lakasan lang, kundi labanan ng inaabusong kapangyarihan at matibay na prinsipyo. Lalong naging tense ang paligid nila. Ang ibang driver na nakasaksi ay nagpigil ng hininga, naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa loob ng split second, nag-react si Risa. Ang galaw niya ay resulta ng instinto na hinasa ng ilang taon sa kalsada at posibleng kaunting martial arts training na natutunan niya. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Mabilis na itinapak ni Risa ang kanang paa sa gilid, inusog ang katawan ng kaunti paatras, nagtagumpay na umiwas sa marahas na tulak sa balikat. Medyo nawala ng balanse ang Tiwaling pulis dahil sumablay ang atake. Bago pa man makabawi ng pwesto ang Tiwali, gumalaw na ulit si Risa. Ang maliksi niyang kamay ay sumingit sa maliit na siwang sa pagitan ng braso at katawan ng Tiwaling pulis.
Sa galaw na makinis at sanay, mabilis niyang nilapatan ng arm lock ang pulso ng Tiwali. Presiso ang lock ang joint ng Tiwali gamit ang tamang teknik, hindi lang basta puwersa. Agad na nagbago ang mukha ng tiwaling pulis na gulat at nasaktan. Sinubukan niyang kumawala, hinila ang kamay ng marahas. Ngunit, masyadong malakas ang hawak ni Risa, masyadong tumpak ang lock. Nagpumiglas ang Tiwali sinubukang hilahin ang katawan, pero lalo lang humigpit ang lock ni Risa. Nagsimulang bumaluktot ng kaunti ang katawan, tinitiis ang sakit na gumagapang mula sa pulso. Ito ay demonstrasyon ng pisikal na lakas na hindi inaasahan, higit na mas malayo sa na-imagine ng Tiwali mula sa isang babae. Hindi nagbigay ng awa si Risa. Nang maging perpekto ang arm lock at umiinit sa sakit ang tiwaling pulis, itinuloy ni Risa ang aksyon ng tuloy-tuloy. Sa isang galaw ng mabilis at sukat na foot sweep, inilagay niya ang paa sa likod ng paa ng Tiwali, binabalanse ang bigat, tapos ay itinulak ng kaunti. Hindi iyon malakas na tulak, kundi teknik na gumagamit ng momentum at gravity. Nawala ng tapakan ang malaking katawan ng tiwaling pulis. Gumuho agad ang balanse at bumagsak siya ng malakas sa aspalto na may tunog na blag na nakakabingi. Umalingaungaw ang tunog ng pagbagsak sa pagitan ng mga sasakyang naipit sa traffic. Tumalsik ng malayo ang dark glasses, ipinakita ang matang ng lalaki sa gulat at sakit na nararamdaman. Isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig niya habang nakahandusay sa kalsada. Sinubukang bumangon pero walang lakas. Natahimik ang ibang driver na nakasaksi sa pangyayari. May nagtakip ng bibig, hindi makapaniwala. Ito ay pagbaliktad ng sitwasyon na marahas at hindi inaasahan. Ang arogansya at kayabangan na lumalabas sa tiwaling pulis ay nakahandusay na ngayon ng walang laban sa ilalim ng tirik na araw ng Marikina. Hindi na ito basta traffic, kundi isang totoong demonstrasyon na ang pisikal na lakas at arogansya ay hindi laging nananalo laban sa determinasyon at kasanayan. Ang ibang kasamahan ng tiwaling pulis na kanina pa nagmamasidlang mula sa loob ng mobile patrol ay nagmadaling lumabas nang makita ang kasamahan na nakahandusay sa aspalto. May dalawang tao parehong naka-full uniform. Mukha silang nagulat. Ang ekspresyon ng mukha ay nagpapakita ng pagkalito at kaunting panik. Mabilis silang humakbang, may intensyong tulungan ang kasamahan na umiingit sa sakit. Ngunit huminto ang hakbang nila ilang metro mula kay Risa at sa tiwaling nakahandusay. Nagkatinginan sila tapos ay tumingin kay Risa. Nakatayo ng tuwid ang babae, hindi gumagalaw, may aura na hindi nila maintindihan. Isang tanong na hindi masabi ang nakabitin sa ere. Sino ba talaga ang babaeng ito? Malinaw nilang nakita kung paano pinatumba ni Risa ang kasamahan nilang malaki ang katawan gamit ang mabilis at epektibong galaw. Nagsimulang gumapang ang pagdududa sa isip nila. Hindi ganito ang inakala nilang sitwasyon. Dumating sila na may intensyong manakot, umaasa ng pagsunod, hindi paglaban na nagresulta sa pagbagsak ng kasamahan. May mahinang bulungan sa pagitan nilang dalawa. Siguro tinatalakay ang estratehiya o sadyang ipinapahayag lang ang gulat nila. Hindi na sila humakbang pasulong ng may kumpiyansa, kundi may malinaw na pag-ingat. Hindi nilapitan ni Risa ang tiwaling nakahandusay sa aspalto o ang mga kasamahan na nag-aalangan pa. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid sa tabi ng truck. Medyo mabilis ang hininga dahil sa mabilis na galaw kanina. Ngunit malamig ang ekspresyon at hindi mabasa. Ang matalim na mata ay nakatitig ng diretsyo sa dalawang kasamahan ng tiwaling pulis na nakatayo pa ring nag-aalangan. Nang hahamon ang tingin, tila sinasabing gusto niyo ring subukan. Isang pisikal na lakas na hindi inaasahan ang lumabas sa buong katawan ni Risa, dahilan para mag-isip ng 2 beses ang sinumang makakakita. May tense na katahimikan na bumalot sa area. Tanging tunog ng makina ng ibang sasakyan na naipit pa rin sa traffic. Naririnig ng malabo sa malayo. Malinaw na naramdaman ng 2 kasama na na-intimidate sila. Nakita nila kung paano umingit sa lupa ang kasamahan na mas malaki ang katawan kaysa kay Risa. Ang tingin ni Risa na walang takot ay bumaon ng malalim, dahilan para maramdaman nilang maliit sila. Walang arogansya na natira sa kanila. Tanging pagkalito at kaunting takot. Hindi na kailangang magsalita ni Risa. Sapat na ang tingin ng mata, postura na tuwid para iparating ang mensahe. Sinubukan ng tiwaling nakahandusay sa lupa na bumangon. Ngunit napangiwi sa sakit. Sumulyap siya kay Risa tapos sa mga kasamahan, tila humihingi ng tulong.
Ngunit hindi pa rin naglalakas loob na lumapit ng tuluyan ang mga kasamahan. Nasa dilema sila, tulungan ang kasamahan na sugatan o harapin ng diretsahan ang matapang na babae sa harap nila. Alam ni Risa na hawak na niya ang buong kontrol sa sitwasyon. Nagkatinginan ulit ang dalawang kasamahan ng tiwaling pulis. Malinaw na lumabas ang pag-aalinlangan at pagkatalo sa mata nila. Nakita nila kung gaano kaepektibo at kabilis pinatumba ni Risa ang kasamahan nilang mas malaki ang katawan. Ang pagtuloy sa komprontasyon ay magdadagdag lang ng hiya at posibleng maseryosong injury para sa kanila. Sinukat na nila ang kalaban at sa pagkakataong ito nagkamali sila ng tantya. Gamit ang ekspresyon ng gigil at kaunting takot na nakatago, isa sa kanila ang nagdesisyon sa wakas. Lumuhod siya at tinulungan ang kasamahan na umiingit pa rin sa sakit sa aspalto para bumangon. Ang tiwaling na tumba ay paika-ika ng kaunti hawak ang braso na masakit pa rin. Nang walang sinasabing salita, nagmadali silang bumalik sa mobile patrol. Ang mobile patrol na may umiikot pang ilaw ay nagsimulang mag-utor ng alanganin sa gitna ng trapiko. Kasunod ang itim na Pajero na kanina pa nanonood lang. Naghanap ng butas ang dalawang sasakyan para makaalis sa lokasyon. Hindi na sila tumatakbo ng counterflow. Napilitan silang umatras maghanap ng ibang daan na mas ligtas para sa arogansya nila. Ito ay matinding pagkatalo hindi lang sa pisikal, kundi pati sa moral sa harap ng 12 ng pares ng mata na naging saksi. Pagkaalis ng mobile patrol at itim na Pajero, nagbago ng drastiko ang atmosphere sa Marikina. Ang nakakatakot na tensyon ay biglang natunaw na palitan ng alon ng ginhawa na halos mahawakan. Ang ibang driver na kanina ay nagpipigil ng hininga at nakapako ay nagsimula ng huminga ng maluwag. Walang malakas na hiyawan na nakakabingi, pero may mga bulong ng paghanga at papuri na nagsisimulang marinig mula sa loob ng mga sasakyan na naipit pa rin sa traffic. Ilang driver lalo na ang mga truck at jeepney driver ang nag-thumbs up kay Risa. May nakangiti ng malapad nagpapakita ng tapat na respeto at paghanga. Baka hindi sila nagsasalita, pero sapat na ang ekspresyon ng mukha. Ito ay maliit na tagumpay para sa katarungan. Isang sandali kung saan tinalo ng tapang ng individual ang arogansya ng kapangyarihan. Hindi naghanap ng papuri si Risa. Ngunit nararamdaman niya ang positive energy na dumadaloy mula sa paligid. Tumango lang ng tipid si Risa bilang sagot. Hindi na niya kailangang magsalita ng marami. Mas malakas magsalita ang aksyon kaysa sa 1,000 salita. Tirik pa rin ang araw, hindi pa ganap na lumuluwag ang trapiko. Ngunit may iba ng atmosphere. Isang maliit na pag-asa ang tumubo sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Pumasok ulit si Risa sa kabin ni Bong. Bumuntong hininga siya ng malalim. Isang manipis na ginhawa pagkatapos ng tensyon na kakayari lang. Sinuyod ng tingin ang dashboard, tinitignan ang mga buton at indicator na kilalang-kilala na. Sa isang pindot na buhay ulit ang makina ni Bong. Pinuno ng pamilyar na ugong ng diesel ang kabin. Ang tunog ay naramdamang parang musika pagkatapos ng nakaraang tensyonadong katahimikan. Mabagal pero sigurado, sinimula ni Risa na igalaw ang kambyo tapos ay binitawan ang preno. Umusad si Bong pasulong sumusunod sa daloy ng sasakyan sa harap na nagsisimula ng gumalaw. Kahit hindi pa ganap na nawawala ang traffic, may galaw. Ang ibang sasakyan sa likod ay nagsimula ring gumapang pasulong sumusunod sa bakas ni Risa. Ang kaayusan na nasira dahil sa gawa ng aroganting mobile patrol ay dahan-dahang nabubuo ulit. Tinitigan ni Risa ang side mirror, nakita ang linya ng sasakyan na nagsisimulang dumaloy. May manipis na pakiramdam ng kasiyahan sa puso. Hindi siya naghahanap ng gulo, pero hindi rin siya tatakbo sa gulo kapag natatapakan ang prinsipyo. Mahaba pa ang araw, kailangan pang ihatid ang kargamento. Pero kahit paano idiniin ulit ng insidenteng ito ang isang bagay. Ang tapang ng individual ay kayang gumawa ng pagbabago gaano man kaliit. At sa matigas na kalsadang ito, minsan iyon lang ang kailangan para maibalik ang balanse. Hindi kinailangan ng mahabang panahon para kumalat ang kwento tungkol sa insidente sa Marikina. Ang video mula sa dashcam ni Risa na nag-record ng buong pangyayari mula simula hanggang dulo ay nagsimulang kumalat ng malawak sa iba't ibang group chat ng mga truck driver at mabilis na nag-viral sa social media. Ang usapan kung paano nagtagumpay ang isang babaeng truck driver na pabagsakin ang isang aroganting tiwaling pulis ay naging mainit na usapan kung saan-saan.
Iba-iba ang reaksyon ng mga netizen mula sa papuri kay Risa hanggang sa matinding pagkondena sa tiwaling pulis. Hindi na itago ng matagal ang pagkakakilanlan ng tiwaling pulis. Ang pangalan kasama ang ranggo at unit ay mabilis na nabunyag sa online world. Ang pambihirang pressure mula sa publiko ay naging dahilan para kumilos ang institusyon kung saan kabilang ang tiwali. Agad na isinagawa ang internal investigation. Nagsimulang ibalita ng iba't ibang online media at telebisyon ang kasong ito. Tinutukan ng pang-aabuso sa kapangyarihan at ugaling siga na ipinakita sa pampublikong kalsada. Ito ay totoong halimbawa kung paano darating ng mabilis ang karma at konsekwensya, lalo na sa digital era na ito. Kung saan ang bawat aksyon ay pwedeng i-record at ikalat sa loob ng ilang segundo. Nanganganib na mapatawan ng mabigat na parusa ang tiwaling pulis mula sa pagkakatanggal sa pwesto hanggang sa dishonorable discharge. Ang karerang binuo ng may hirap ay nasira ngayon dahil sa panandali ang kayabangan. Si Risa mismo kahit hindi naghahanap ng kasikatan ay naging simbolo ng paglaban para sa marami. Pinatunayan niyang hindi lahat ng tao ay susuko sa intimidasyon at ang katarungan gaano man kaliit ang anyo ay kayang ipatupad ng kahit sino. Patuloy na umarangkada si Risa, kasama si Bong ipinagpatuloy ang biyahe na walang pagod. Napalitan na ang init ng Marikina ng hangin sa hapon na nagsisimula ng lumamig dala ang amoy ng basang lupa at dahon. Ang insidente sa Marikina, kahit nag-ingay sa online world at naging mainit na usapan ay isa lang maliit na tuldok sa libo-libong kilometrong daan na tatahakin niya sa buong karera bilang truck driver. Ngunit para sa marami, ang kwentong ito ay mahalagang paalala. Ito ay totoong ebidensya na sa gitna ng talamak na kawalan ng katarungan at arogansya ng kapangyarihan, ang dangal at prinsipyo ay nananatiling haligi na hindi matitibag. Hindi naghanap ng gulo si Risa. Tumanggi lang siyang patahimikin, tumangging yumuko. Pinatunayan niyang minsan ang taong mukhang karaniwan lang, isang babaeng truck driver, kasama ang lumang Bong ay pwedeng maging hindi inaasahang lakas na may tapang na lumaban sa agos at magpatupad ng katotohanan. Patuloy na umarangkada ang truck ni Risa, iniwan ang Marikina sa likod. Sa matigas na kalsada, patuloy siyang makakatagpo ng iba't ibang karakter at hamon. Pero ngayon ang bawat ikot ng gulong ni Bong ay tila may dalang mensahe. Nakakahawa ang katapangan at ang katarungan gaano man kaliit ang anyo ay karapat-dapat ipaglaban. Hinayaan ni Risa ang monoton na ritmo ng ugong ng makina ni Bong at dagundong ng gulong sa aspalto na punuin ang kabin. Nagsimula ng gumabi at ang langit sa kanluran ay nagsisimula ng pumula, winawalis ang natitirang init kaninang tanghali. Kumain nga ng oras at lakas ang insidente sa Marikina kaninang tanghali, pero ang kasiyahan sa loob na naramdaman ay higit na mas mahalaga. Alam na alam niyang ang ginawa kanina ay hindi para maghanap ng papuri o kasikatan. Iyon ay purong tulak ng prinsipyo na matagal na niyang pinanghahawakan ng matibay. Walang lugar para sa arogansya at pang-aabuso sa kapangyarihan, lalo na sa kalsada na dapat sana ay karapatan ng lahat. Ngayon gumaan ang pakiramdam ng bawat kilometrong tinatahak ni Bong. Nagsisimula ng lumuwag ang kalsada. Ang mga driver na kanina ay naipit sa traffic ay kumalat na sa kani-kanyang destinasyon. Nadaanan ni Risa ang ilang ibang truck na bumibiyahe sa parehong direksyon. Ang ilan sa kanila ay bumusina ng maikli bilang pagbati ng pagkakaibigan sa daan. Siguro alam nila o kahit paano ay narinig ang nangyari sa Marikina. Ang kwento tungkol sa babaeng driver na nagpatumba ng aroganting tiwali ay siguradong mabilis na kumalat sa komunidad ng driver, naging bagong alamat sa kalsada. Ngunit, hindi na iyon masyadong inisip ni Risa. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang kargang construction materials na ito ay makarating sa destinasyon sa tamang oras at makauwi siya ng nakataas ang noo. Siya ay truck driver, hindi bayani. Kaya lang minsan inilalagay siya ng prinsipyo sa posisyon kung saan kailangan niyang kumilos. At sa bawat bakas ng gulong ni Bong sa aspalto, alam niyang nakapag-iwan siya ng higit pa sa pisikal na bakas. Nakapag-ukit siya ng bakas ng katapangan at katarungan. Kinabukasan nung nakabalik na si Risa sa simpleng headquarters sa gilid ng Maynila, walang tigil sa pagtunog ang cellphone. Hindi lang galing sa project site na nagtatanong sa delivery, kundi pati sa kapwa truck driver. Pati ilang journalist ng online media na na-curious. Talagang sumabog ang video ng insidente sa Marikina.
Ang mukha ng aroganting tiwaling pulis ay nakabalandra kung saan-saan at ang kaso ay seryosong pinoproseso ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police. Miss Risa, gusto naming mag-interview. Marami ang humahanga sa tapang nyo, sabi ng isang caller sa masiglang boses. Umiti lang ng tipid si Risa. Tinanggihan niya ang lahat ng alok ng interview. Para sa kanya ang ginawa ay karaniwang bagay na dapat gawin ng lahat. Magpatupad ng katotohanan. Hindi niya naramdamang kailangang purihin o maging sentro ng atensyon. Ang mahalaga na iparating ang mensahe. Mensahe na ang katarungan laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan ay pakikibaka na hindi dapat mamatay. Na ang dangal at prinsipyo ay hindi lang basta salita, kundi matibay na pundasyon para labanan ang pang-aapi. At ang pinakamahalaga, gusto niyang ipakita na huwag husgahan ang aklat sa pabala. Ang tunay na lakas ay pwedeng manggaling kahit saan, kahit sa isang babaeng truck driver sa gitna ng mainit na trapiko sa Marikina. Ang kwentong ito ay naging paalala na bawat aksyon ay may karma at konsekwensya, at ang pisikal na lakas ay hindi ang nag-iisang anyo ng lakas na dapat asahan. Ilang araw matapos mag-viral ang video ng insidente sa Marikina, nakatanggap si Risa ng tawag sa telepono na hindi inaasahan. Hindi galing sa media, kundi sa Regional Police Headquarters. Ang boses sa kabilang linya ay nagpakilala bilang kinatawan ng Internal Affairs Service. Opisyal nilang inimbita si Risa na pumunta sa opisina nila sa Manila. Malinaw ang layunin ng imbitasyon. Gusto nilang makuha ang direktang salaysay ni Risa, kaugnay ng insidente na kinasasangkutan ng tiwaling pulis nila. Gusto naming marinig ang testimonya niyo ng personal, Miss Risa, sabi ng boses sa magalang na tono. Importante ito para sa proseso ng investigasyon at pagpapatupad ng disiplina sa internal namin. Natahimik sandali si Risa, pinag-isipan ang imbitasyon. Karaniwan ng truck driver na tulad niya ay mas madalas makipag-ugnayan sa pulis dahil sa checkpoint o ticket. Hindi iniimbitahan sa opisina ng Internal Affairs bilang saksi. May kaunting pag-aalinlangan pero inalis agad niya. Ito ang pagkakataon para siguraduhin na matatanggap ng tiwaling iyon ang setimpal na konsekwensya. Tinanggap ni Risa ang imbitasyon. Naramdaman niyang may moral responsibility na magbigay ng testimonya. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa paghahanap ng gulo, kundi tungkol sa pagpapatupad ng katotohanan at pagsiguro na hindi pinalalagpas ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng ganoon na lang. Alam niyang ang presensya niya ay pwedeng maging mahalagang momentum para ipakita na kahit ang karaniwang mamamayan ay may karapatang lumaban sa kawalan ng katarungan at ang karma at konsekwensya ay para sa lahat ng walang pinipili. Sa itinakdang araw, pumunta si Risa sa headquarters ng Internal Affairs sa Manila. Nakasuot siya ng simpleng polo at pantalon, nagpakita ng simple gaya ng sa araw-araw. Iba ang pakiramdam ng atmosphere sa loob ng police station kaysa sa karaniwan. Walang impresyon na tense o nanggigipit gaya ng madalas niyang maranasan sa police outpost sa gilid ng kalsada. Hinatid siya ng isang opisyal na nakauniporme sa isang kwarto kung saan naghihintay na ang isang middle-ranking officer. Nagpakilala ang opisyal bilang Major Bagas na may propesyonal na ugali at malayo sa pagiging arogante. Salamat sa pagpunta, Miss Risa. Sabi ni Major Bagas, pinaupo si Risa. Nakita na namin ang video na kumakalat at nababahala kami. Gusto naming marinig ng diretso ang kronolohiya ng pangyayari mula sa pananaw nyo. Tumango si Risa. Nagsimula siyang magkwento, ipinaliwanag ng detalyado mula sa simula ng traffic hanggang sa pisikal na insidente sa tiwaling pulis. Ikinuwento niya kung paano nag-counterflow ang tiwali. Ang mayabang na ugali at ang pagtatangka na i-intimidate si Risa. Binanggit din niya kung paano niya binuhay ang dashcam para i-record ang pangyayari. Nakinig ng mabuti si Major Bagas, paminsan-minsan ay nagtatala sa maliit na notebook. Hindi siya sumingit, tumango lang bilang tanda ng pagkakaintindi. Naramdaman ni Risa na sa pagkakataong ito seryoso siyang pinakinggan, hindi hinusgahan. Alam niyang ang pagbibigay ng testimonyang ito ay mahalagang bahagi ng pakikibaka para siguraduhin na talagang maipapatupad ang katarungan laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Pinatunayan ng prosesong ito na may pag-asa at ang karma at konsekwensya ay hahabol sa mga umaabuso sa kapangyarihan. Yeh!